sound. And magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning po! Pakibati nyo nga po inyong nasa kanan at inyong nasa kaliwa ng isang magandang umaga na may kasama pong ngiti sa kani-kanila pong mga labi. Yan. Good morning po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay patuloy na sasamba sa ating pong Panginoon. Sabi po sa mga awit, panaghoy, Kabanata 3, 22 hanggang 24. Pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos sa umaga pong ito. Patuloy na sabihin po natin, kay buti-buti mo, aming Panginoon. Hallelujah. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang. Kay buti-buti mo, aming Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay pinupuri, sinasamba kita. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, sambahin ka ng aming mga labi. Hallelujah. Hallelujah. At Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Opo, aming Ama, pinupuri, sinasamba, dinadakila po namin ang iyong pangalan sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Maraming pong salamat sa isa pong napakagandang umaga na pinagkaloob nyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pagising pa lamang po namin, naranasan na po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, kami po ay sasamba, kami po ay awit, kami po ay sasayaw para sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoong, pangunahan ang aming pong gagawing pagsamba. Maranasan po namin ang iyong pangunguna. Maranasan po namin ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin na kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa po sa amin sa umaga pong ito. Purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, at amen. Sama-sama po tayong umawit, sumamba sa ating Diyos. Hallelujah!
ating Diyos, Haring tunay, nangyang at umindak sa awiting may galang. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangin. Ang Diyos Ama'y papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Itaas mga kamay, itaas mga kamay, at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Lumayaw, umindak sa awiting may galang. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawit. Sabay-sabay po natin kawitan ng ating Diyos. Hallelujah! Sa tugtuging makalangin. Hallelujah! Ang Diyos Ama'y papurihan, papurihan, banal niya. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangin. Ang Diyos Ama'y papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Hallelujah. Banal niyang pangalan. Purihan, banal niyang pangalan. Hallelujah. Sama-sama po tayo umawit na may galak sa ating Diyos. Sa'yo aawit. Ika'y Papurihan sa kalangitan. mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Papurihan sa kalangitan. Ating kamay tataas ka, ngalan mo'y luwalhati, pagka
Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasaya! Napakasaya magbigay papuri. Labis na gala! Labis na iyak na nararamdaman. Pupurihin ka! Sa bawat himpilan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah! Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos sa umaga pong ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti nyo. Hindi po kayo nagbabago. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig nyo sa bawat isa po sa aming Panginoon. Kaluwalhatian, kataas-taasan ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo agad, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo, Diyos, inibig mo ang isang tulad mo. Tinawag mo agad, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo agad, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghahalin. Binigay mo ang lahat. Binigay mo ang lahat, aming Diyos. Diyos, inibig mo ang isang
Ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa malayang pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon, kundi po dahil sa iyong kahabagan, Panginoon, hindi po kami makakarating sa iyong bahay sa bahay. Hindi po kami makakatuntong, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa krus. Salamat sa iyong anak, Panginoon. Nang dahil doon, Panginoon, malaya po kaming sasamba. Malaya po kaming aawit. Malaya po namin itataas ang iyong pangalan. Malaya ka po namin pupurihin, sasambahin, dadakilain, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli po sa inyo po ang papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, 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 and amen. Ganda umaga po mga kapatid. Maganda ho ba umaga nyo? Salamat po sa Panginoon. Ano? Diretso na po agad tayo. Actually, yung nga po, no, gaya po ng alam po ninyo, nag-uusap kami kahapon, na realize namin, nakaapat na bagyo po yata tayo sa loob lang ng isang buwan. At muntik pang lumima. Pero hindi lamang po yun. Alam po natin ang nagaganap at nangyayari sa ating paligid sa kasalukuyan. Ang nakakainis na flood control. No? At ang mga iba't ibang mga kaguluhan, hindi lamang naman po sa ating bansa. Maging sa iba't ibang panig ng daigdig, may iba't ibang mga kaguluhan, mga kalamidad, no? At iba't ibang mga bagay na tila baga nagpapahirap din naman sa maraming mga tao. Plus the fact, yun nga po, tayo po mismo may mga personal at may mga pinagdadaanan. Tingnan mo nga po saglit yung katabi mo, may pinagdadaanan po ba yan? Di ba? So yun po ang realidad ng buhay. Pero ang tanong, saan tayo dinadala nito? Saan tayo inaakay nito? Ngayon po ay isang pangkaraniwang paksa po marahil sa iba, especially dun sa nasa panahon ng kasaganaan, nasa panahon ng tagumpay, tila baga hindi po ito angkop. Pero isang mahalagang paksa na palagay ko paminsan-minsan ay dapat na balik-balikan din po natin. Kaya po ang paksa po natin ngayong umaga ay pinamagatan po nating facing suffering. Alam niyo po, na-caught ang attention ko ng katotohanan ito sa buhay ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pedro actually. So, yan po yung ating paksa na pag-aaralan. So, pakikiusapan ko po kayong tumayo at babasahin po natin ang mga talata na ating pagbabatayan sa ating pag-aaral. Makikita po natin to sa aklat ni Pedro, unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 4, mula po talatang 12 hanggang 19. So, bagamat po nandyan naman po sa screen yung mga talataan, mababasa po natin dyan sa screen. Pero pahintulutan nyo po, nabasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Mas prefer ko po nabasahin po ito sa wikang Tagalog.
Unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 12 hanggang 19. Sabi po rito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, mag-alala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? At sa uling talata po, kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Ikaw naman po ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa amin. Ikaw naman po ang nakakaalam ng iba't ibang pinagdadaanan namin. At the same time, ikaw rin po ang nakakaalam kung bakit po kami dumadaan at nararanasan ng mga bagay na iyon. Tulungan mo lang po kaming pare-pareho. Ano mang karanasan at pangyayari, kasaganaan, pagtatagumpay, kasiyahan, kagalakan, pagdiriwang, o maging ang mga pagdurusa at paghihirap na aming tatalakayin ngayon. Akayin kami ng lahat ng ito, papalapit sa iyo. Akayin kami ng mga pangyayari at karanasang ito para po talaga mabuhay po kami sa iyong kabanalan. Mabuhay po kami na nagbibigay karangalan at kalwalatian sa iyo. Pagpalain mo po ang katotohanan ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Kausapin mo po kami in a personal way, yet kausapin mo rin po kami corporately. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, pwede na po kayo maupo mga kapatid. Katulad po ng binanggit ko kanina, no, na-caught ang attention ko po ng karanasan ng mga kapatirang sinulatan ni Apostol Pedro. So kung babalikan po natin ang ating talataang binasa, ang author po niyan ay si Peter, no, si Pedro. Makikita po natin at kilala naman po natin si Pedro, kapitbahay po ni Juan. Okay, so isa po siya sa mga pangunahing alagad ng ating Panginoon. Kasama po siya sa inner core. At madalas tinitingnan at kinikilala natin si Peter, parang lagi na lang nakatatak sa kanya manok. Ano, sa bungero, parang gano'n, ano? Hindi po, kasi nga po yung pagtilaok ng manok. Pero alam niyo po, isang beses nakakatuwa, no? Meron pong isang nag-expose, ibig sabihin expository preaching niya. Pinakilala niya na dalawa lamang po sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus ang natirang nakasubaybay sa kanya kahit sa panahon ng kanyang pagkadakip. Ano? So, ganun din po katibay talaga ang pananampalataya ni Apostol Pedro. At sa bandang uli ng buhay ni Apostol Pedro, pinatay po siya na ipapako din po sana siya sa krus. Pero ang sabi niya, pakinggan niyo pong mabuti ha, sabi po niya, I am not worthy dying like my Lord. Titingin ko pa, I am not worthy dying like my Lord. Hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng aking Panginoon.
Kaya po ang ginawa po kay Pedro, ipinako rin siya sa krus pero pabaligtad. Siya po yung sumulat nito, siya yung author nito. At ang nakakatuwa po sa katotohanan ng kanyang sinulat, ang isa sa emphasis po ng the whole book of Peter, both the first and the second Peter speaks about suffering. Paghihirap. Therefore, Peter knew, alam po ni Pedro kung ano yung kanyang dinidiscuss. Alam ni Pedro kung ano yung kanyang sinasabi. At ang sulat na ito ni Apostol Pedro na ang ating pagbibigyang diin ngayon, may kinalaman sa paghihirap, ay hindi lamang po isang kathang isip para sa kanya, kundi ito po ay isang buhay at karanasan niya mismo. Bakit? Kasi po ang sinusulatan ni Apostol Pedro ay commonly o mostly or generally, ibig sabihin, mas nakararami ay mga hintil na mga hindi mananampalataya na nagdaranas din ng matinding pagdurusa, especially nung panahong ito. Kasi ayon po sa pag-aaral, ang 1 Peter was written AD 64 to 65. So, yun po yung, ibig sabihin, pagkatapos po na ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit, pagkatapos po ng ilampung taon, sinulatan po ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya, pinakamarami sa kanila ay nasa Asia Minor po, actually. No? So, ayon po sa pag-aaral, most likely nasa gawi po sila ng Turkey. So, Asia Minor. So, yun po yung kanyang sinulatan. At mapapansin din po ninyo, pagka po binasa po ninyo ang aklat na ito ng unang Pedro, 11 times po binanggit ang salitang suffering. So, ibig sabihin, ang aklat na ito ay hindi lamang po kinapapalooban ng isang karanasan ni Apostol Pedro, kundi isang pagpapatanaw at isang pagpapalakas ng loob na kung sakaling sino man sa mga mananampalataya nung panahong ito, which is very common naman po o pangkaraniwan naman po talaga ang paghihirap nung panahong ito, both sa kabuhayan at the same time sa pananampalataya. Bakit? Nasa panahon din po sila ng tinatawag na persecution. So, yun po yung karanasan. So, makatutulong po na maintindihan natin ito sapagkat ang banal na kasulatan po ay umaangkop hindi lamang sa panahon nila, kundi maging sa kapanahon ng ito. Yun po ang benepisyo, yun po ang pakinabang, yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Therefore, pwede po nating makita ang ating sarili sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos na ngayon po ay ating pinag-aaralan. Sa paksang, facing suffering. Gusto po nating makita ngayong sagutin ang isang tanong na nagsasabi, how we should respond to every suffering we experienced. At ang madalas ko nga pong tanong sa mga karanasan at pangyayari sa buhay natin, saan tayo nito dinadala? Papalapit o papalayo sa Diyos? Nawa po sa umagang ito, masumpungan tayo ng Diyos, no, na sa kabila ng mga pagdurusa, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng iba't ibang mga karanasan at pangyayari sa buhay natin, ay akayin at dalin tayo papalapit sa Diyos. Kasama po ang mga paghihirap at pagdurusa. Atin pong pag-aaralan ng 4 na bagay, na sasagot sa tanong po natin ngayong umaga. Paano po tayo dapat humarap sa mga paghihirap na ating nararanasan? 4 na bagay. Pero siyempre, 2 lang po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kasi sigurado naman po, hindi kakayanin ng oras ang ating pag-aaral. So, 2 lang po muna ang ating pag-aaralan. Ulitin natin, ang tanong po natin, paano po tayo dapat humarap kung sakali man
na tayo ay nagdaranas o magdaranas ng mga paghihirap. Pinag-aralan ko rin po yung salitang suffering at ito po ang lumabas sa aking pag-aaral. Sa wikang Tagalog po, pagka pinag-aralan po natin ang salitang ito, ang nakatala po ay mahigpit na pagsubok. Sa ibang pagkakasalin po ng Tagalog naman ay mabibigat na pagsubok. Ayan. Para po at least magkaroon tayo ng larawan. Kung ano po ba ang ibig sabihin ng suffering kung ang pag-uusapan po ay ang salita ng Diyos? Ano po ba ang paglalarawan ng salita ng Diyos kung ang pag-uusapan po ay suffering? Ito po naman ang kanyang kahulugan, misfortune, calamity. Ayan. So kasama po pala talaga sa suffering yung calamity. Evil, yung kasamaan. So hindi lamang po yung flood control. Actually, connivance, di ba? So, yun po talaga ang nagiging plunder. So, yun ang mga larawan po ng kasamaan o ng evil na nagdudulot at nagdadala ng kahirapan sa maraming mga tao. Affliction. Affliction is the outside, po ito, yung pagbibigay ng pagdurusa na meron pong ibang outside force. Yan. So, yun po yung affliction. And then, hardship, kahirapan, at pain. Sabi po, ang suffering daw po is to be affected. Have a sensible experience or in bad sense. So, ano man po yun? Actually, Pastor, di ba ang paghihirap para mas maging malinaw sa inyo siguro is yung natanggal ka sa trabaho, may sakit. So, siguro mas madali nyo maintindihan yung ganung mga Pero yun po, kapag ka po pinag-aralan ninyo, nakapaloob po ito. Ang sinasabi po natin, yung pagkakasakit, pagkatanggal sa trabaho, pagkalugi sa negosyo, problema sa pamilya. Yun po yung mga halimbawa nung sinasabi na bad sense. Yun po yung mga halimbawa nung sinasabing be affected. Yun po yung mga halimbawa ng sinasabing have a sensible experiences. So yun po, ang tawag po ron, yung mga specifics. But generally, ito po ang ibig sabihin ng suffering. So pupuntahan po natin ang dalawang bagay kung paano po natin dapat harapin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating magiging batayan, mga kapatid. Hindi po yung opinion ni pastor, hindi po yung idea ni Numan. Hindi po yung hula ng mga baraha. Dapat po ang maging batayan at basihan ng paghihirap, ng pagharap natin sa mga paghihirap na pinapayagan ng Diyos sa buhay natin ay ang salita ng Diyos. So pag-aralan po natin ang dalawang bagay. Una po, tingnan po natin sa verse 12. How we should respond, how we should react facing suffering. Maliwanag na maliwanag po sa verse 12. Ang una raw po ay, do not be surprised. Huwag ka nang masurpresa. Hindi na po nakapagtataka. Huwag ka nang magtaka. Tingnan nyo po, kaya po mas pinili ko pong kunin sa Tagalog. Sabi po niya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Sa English po kasi yan, do not be surprised. Bakit? Tingnan nyo pa, tuloy natin yung pagbasa. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. So, ibig sabihin, binibigyang pansin ni Apostol Pedro yung mga tao, especially yung mga kapatiran, yung mga mananampalataya, na sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang uri. Anyway, ang isa po sa pinakamabigat na paghihirap na nararanasan po nila nga ay yung persecutions. Inuusig po sila kahit saan po sila makarating. Ang maganda lang po, yung pag-uusig, nagbubunga po ng magandang bagay sa panahon po nila. So sinasabi ni Apostol Pedro, inuusig man kayo, naghihirap man kayo, anuman ang mga masasama, malulungkot na karanasan ninyo, huwag nyo nang ipagtakayan. Do not be
surprised in suffering. Na tila baga, sabi niya, yung dinaranas nyo ay parang hindi pangkaraniwan. Hindi totoo yun. Kumbaga, no, yun po yung binibigyang pansin ni Apostol Pedro. Bakit? Normal, natural sa mga mananampalataya ang humarap sa iba't ibang paghihirap. Normal, natural sa mga mananampalataya ang makaranas, sabi po, ng mabibigat na pagsubok. Ang malungkot na katotohanan madalas sa atin, bakit ako? Minsan sagutin niyo yung sarili ninyo pagka po nakakaranas kayo ng, bakit naman hindi ikaw? Minsan kasi parang tayo madalas, di ba? Parang ang nakasentro is, bakit naman hindi ikaw? Ang katwiran natin, pastor, kasi lagi naman akong sumisimba. Uulitin natin, si Pedro nga Di ba? Buong buhay niya, pinaglingkod na niya sa Panginoon Nakakaranas pa siya ng iba't ibang paghihirap. So, hindi po excuse, hindi po lisensya ang pagpunta mo sa simbahan. Di ba? Hindi po excuse, hindi po lisensya yung pagbibigay mo ng ikapo para hindi ka makaranas ng paghihirap. Bakit? Natural po yun. What does it mean? What does the Bible is telling us kapag sinabing, do not be surprised? Tatlong bagay po yung aking napansin sa bagay na ito. Akin pong napansin, makikita po natin sa banal na kasulatan, what does it mean when kapag sinabi pong, wag na kayong magtaka? Ibig sabihin po, tatlong bagay. Una, consider it normal. Ano po ba yung normal? Para po maintindihan natin, ano po ba yung normal? Ang normal po ay ito yung pangkaraniwan at natural na ginagawa o nangyayari. So, hindi na po yun nagtataka. O ikaw ba, nagtataka ka pa kapag gumigising kapag umaga? Normal naman yan, di ba? O ikaw ba, nagtataka ka pa kung bakit kailangan mong maligo? Nagtataka ka pa ba pagka ikaw nagbibihis? Bakit ba ako nagbibihis? Ibig sabihin, consider it normal. Huwag mo nang ipagtaka. Bakit? Yan ang takbo ng buhay. Marahil, ang nagiging problema kasi natin yung comparison. Yung we compare ourselves with others. Na ang tingin natin, parang mas mabait naman tayo kaysa sa kanila. Hindi. Tingnan nyo po, yung bang ibang tao na ikinukumpara natin sa atin, sila ba walang paghihirap na nararanasan? Meron din So sabi po tingnan nyo po sabi ng talata, 1 Corinthians 10:13. Sige nga anak, please. Ito po pala. Pakibasa nyo po. Ready, go. Ayan. Ready, go. Tingnan nyo po ang isa sa paghihirap na po pwede nating nararanasan ay ang tukso. O tukso, layuan mo ako. Di ba? Pero sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ano ang sabi niya? No temptation has overtaken you except what is common. Sabi nyo nga po, common. Ano ibig sabihin? Walang pagsubok, sa Tagalog po yan, na dumating sa sino man na hindi dinaranas ng lahat. Sabihin nyo nga po, lahat. Ayan. So, ibig sabihin, ang mga paghihirap ay hindi na dapat pinagtatakahan. Bakit? Ito
ay normal lang. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Mukha bang normal pa po yan? Ano po ba ang normal? Pagka hindi ka na nakakaranas ng paghihirap, ay mas malala po yun, mga kapatid. Pangalawa po, na ibig sabihin po, kapag ka sinasabi na huwag ka nang magtaka, ito po expect it. Asahan mo na. Alam nyo, ang pinakamabigat na kalaban po natin yung denial Yung nandun ka na sa sitwasyong yon, hindi mo pa rin matanggap. Yung wala ka ng trabaho pero hindi mo pa rin matanggap. Kaya po nagkakaroon ng bitterness. Kasi mahirap nating i-process yung tinatawag na acceptance. Pero kapag tayo po ay ine-expect na natin ito, hindi na po magiging mabigat ito. Bakit naman kailangan itong i-expect? Tingnan niyo po yung chapter 1 verse 6. Sige nga anak. Yung chapter 1 verse 6 ng 1 Peter chapter 1 verse 6. Pakibasa niyo po. Ready, go. Kanya-kanya na. Tingnan nyo Ako na lang po babasa para po magkaayo. Tingnan po. In all this, you greatly rejoice, though for a little while, you may had to what? Suffer griefs. How? Sabi po, in all kinds of trials. Di ba? So, ibig sabihin, hindi na po talaga ito kakaiba. Sinasabi na po ni Pedro, kaya nga po, babalikan natin, yung word na suffering was mentioned in this book 11 times. Can you imagine that? Giving the emphasis, showing us the reality of life, that we are not exempted, experiencing, facing sufferings. Pangatlo po na sinasabi po is, take it as a part of life. Para hindi na po tayo nagtataka, take it as a part of life. Why? Anyway, tingnan nyo yung bang mga hindi mananampalataya, hindi sila nagdurusa o naghihirap? Hello? Di ba? So, kaya po napagkakamalan na ang relihiyon daw po ay isang droga, na parang naghahanap ka na lang ng relihiyon para lamang makatakas sa iyong mga pagdurusa. Minsan, totoo po yun sa mga mananampalataya na ayaw pa rin tanggapin na hindi ngunit mananampalataya ka, hindi ka na makakaranas ng mga pagdurusa. Ang kaibahan lang, may iba't ibang muka, may iba't ibang anyo, may iba't ibang level. Pero lahat po tayo, hindi po exempted. Why? Ito po ang nakakatuwa, mismong ang Panginoong Jesus ang may sabi. Para maniwala ka na, kung hindi ka pa naniniwala kay Pedro, hindi ka pa naniniwala kay Pablo, ito na po ang sabi ni Kristo. Sige nga anak, John 16:33. Ako na lamang po babasa. Sabi po rito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you have what? Trouble. Diba? From the mouth of Jesus Himself, sinabi na po ito sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi nalungkot yung mga alagad nung si Jesus nagpapaalam na.
mamamatay na ako, sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad. At alam kong malulumbay kayo, malulungkot kayo. Pero, huwag kayong mag-alala, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. Pero sa huling talata ng chapter na ito, sinabi ng Panginoong Yesus yung bagay na ito, I have told you this thing so that in me you may have what? Peace. Meaning, meron po pala tayong pwedeng kapayapaan sa panahon ng mga mabibigat na pagsubok. Pwede po pala nating maranasan ng kapayapaan sa panahon ng mga pagdurusa. Yun ang kaibahan ng mga mananampalataya. Ang tanong, mananampalataya ka ba? Hindi ka lang relihiyoso. Magkaiba po kasi yung relihiyoso sa mananampalataya. Ang relihiyoso po, ginagawa lang kung ano ang sinasabi at mga schedule, programa ng relihiyon. Ang mga mananampalataya, wala mang programa, wala mang mga inuutos ang mga relihiyon. Gumagawa siya ng mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon. So tanungin natin ang ating sarili, pag nagtataka pa tayo, bakit tayo nagdurusa? Mananampalataya ka ba o relihiyoso ka lang? Isang quotation po ang nagbigay ng paalala po sa atin sa pagharap po natin sa mga suffering. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Di ba? So, the best time to prepare for calamity is when there is none. Ano ibig sabihin? Di ba? Kung kailang bumabagyo na, tsaka ka mag-re-repair ng bubong, wala na. Di ba? So, kung nakatitiyak tayo na makararanas pala tayo ng mga pagsubok, we need to prepare samantalang wala pa. And papaano ang pinakamabis at pinakamainam na paghahanda? Yun po, ang pakinabang, yun po ang halaga, yun po ang benepisyo ng devotion. Ibig sabihin, pinatitibay mo ang iyong kaugnayan sa Diyos sa magitan ng pananalangin. Pinagtitibay mo ang iyong kaugnayan sa magitan ng pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Therefore, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga kahirapan, nakabrace ka, nakaangkla ka sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Therefore, hindi ka na magtataka at hindi nakatakataka na tayo po ay makaharanas at humarap sa iba't ibang mga kahirapan. Pangalawa po, pangalawang bagay po, na paano daw po ba natin dapat harapin ang mga kahirapan at mga pagsubok? Sabi po, rejoice in suffering. Ano po yung una? Do not be surprised in suffering. Pangalawa, rejoice in suffering. Kaya po hindi nakakapagtaka na yung mga mananampalataya kung minsan napagkakamalang may tililing. Bakit? Sa kabila ng paghihirap na nararanasan, nagagalak pa rin sila. Di ba? Bakit? May kakaiba silang karanasan, may kakaiba silang aura, may kakaiba silang tugon sa iba't ibang mga paghihirap. At yun, hindi kayang intindihin ng utak ng mga hindi mananampalataya. Hindi ko po alam kung familiar kayo kay yung si Kirk, yung binarel na activist. Mananampalataya po yun eh. Charlie Kirk, nakakuha niyo po ba yun? Nabalitaan niyo po ba yun? Di ba? Naging sensational yun. At nagdulot po yan ng matinding revival ngayon sa Amerika. At ang nakakamangha po doon sa asawa, ito po yung sabi ng asawa, pinapatawad ko na yung pumatay sa asawa ko. Bakit?
Ito po ang kanyang katwiran. Kasi yun din daw yung gagawin ng kanyang asawa kung sakaling yung asawa niya hindi namatay. Pero higit sa lahat, sabi niya, yun din naman ang gagawin ni Kristo dun sa... Kaya hindi po kayang intindihin to ng utak ng pangkaraniwang tao lang. The same thing with the suffering, in facing suffering, rejoiced. Sabi po ni Peter. Basahin po natin. Verse 13 and 14. Sige nga, pakibasa nyo nga po. Ready, go. Tingnan nyo po, ano? Hindi ba nakakamangha? Rejoice. Pero pagdating to, so that you may be what? Overjoyed. Grabe, di ba? Kuminsan kasi parang pagbabasa lang natin ng Bible, babasahin lang natin, ayaw nating pagtuunan ng pansin. Pero pag pinagtuunan po talaga natin ng pansin, ang salita ng Diyos ay mangungusap po talaga sa atin. Why? Tingnan nyo po, ang context nga po natin is suffering Pero papansinin po natin, but rejoice. Pagdating po sa overjoyed. Diba? And what are the reasons that we can rejoice, in suffering? Tatlong bagay din po yung gusto nating makita. Una, we rejoice in suffering. Why? Sabi po, because we are participating in the suffering of Christ. What does it mean? Kung si Kristo nga nung nandito sa lupa, di ba? Nakaranas din siya ng iba't ibang mabibigat, hindi lamang po pagsubok, kundi mabibigat na mga kahirapan. Di ba? Katulad ng sinabi ni Pedro, I am not worthy dying like my Lord. So, ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus nakaranas ng mga kahirapang ito, how much more tayo? And magalak kayo, sabi po ni Jesus. Ang sabi po ni Peter sa mga mananampalataya na nasa iba't ibang mga dako. At pinakamarami po sa sinulat na sa recipient nito ay mga hintil. Mga nasa Asia Minor. Ano sinasabi niya? Magalak kayo. Bakit? Bakit mayroong reason to rejoice? What does it mean when we say rejoice? Sabi po, to delight. To be in God's grace. And to cheer. Di ba? Ang picture po nito is yung cheering squad. Oo. And why? Because you are participating in the suffering of Christ. That's why maiintindihan po natin si Pablo. Di ba? Anong sabi ni Pablo? Itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay. Di ba? Makamtan ko lang si Kristo. Tingnan nyo makilala ng lubusan at makahati saan? Sa kanyang paghihirap. Grabe, di ba? It's honor, it's joy. It's all for Apostle Paul participating in the suffering of Christ. Ganun po kalalim. Ang ibig sabihin ng mananampalataya o pananampalataya. Hindi po basta paniniwala lang. Marami po kasi naniniwala lang. Pero ang inaasahan po sa atin, pananampalataya. Tingnan niyo pa, rejoiced in suffering because through that
we are participating in the suffering of Christ. Ayan po yan. Sabi po, in as much as you participate in the sufferings of Christ. So we have the reason to rejoice even facing sufferings. Pangalawa po, sabi po, we rejoice in suffering because we have comfort in Christ. Meron tayong kasiyahan, meron po tayong kaaliwan kay Kristo. Isinulat po yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto in 2 Corinthians chapter 1 verse 5. At gusto ko po itong basahin sa inyo sa Tagalog. 2 Corinthians, tingnan niyo po Sabi po rito, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Diyan po, di ba? For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our what? Comfort abounds. How? Paano daw po? Through Christ. Therefore, we can rejoice in suffering. Why? Because we have comfort in Christ. Kaya po pala si Pablo ay nagkaroon po siya ng isang karanasan na nagsasabi, nanalangin ako ng 3 beses sa Panginoon na alisin niya ang tinik sa laman o thorn in the flesh. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Hello, anong sagot ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient in your weaknesses, because in your weaknesses, my power made complete. Grabe, di ba? At alam ko po, kung iisa-isahin po kayo, marami po kayong patotoo na dahilan sa mga paghihirap na naranasan natin, nakita natin at naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Parang di po kayo naniniwala. Parang di po totoo. Di ba? Tingnan niyo po, di ba? Sa marami nating paghihirap na naranasan, di ba mas lalong nahayag ang biyaya ng Diyos? Ako po ang isa sa palagay ko naging pinakamahirap na karanasan sa ministeryo ay yung itawag kami sa Canada, pero hindi kami natuloy. Ang problema, floating kami. Oo, medyo naging mabigat po talaga dating nun sa akin. To share a bit testimony. Pero tingnan nyo, kung hindi dun sa karanasan at pangyayaring yun, baka wala kami sa Area F. Baka hindi po ako DS ng Pangasinan. At baka hindi po ako member ng NSDRP. Can you imagine that? That in all your sufferings, in all your difficulties, in all your challenges, the hands of God works for our good. Hindi ho ba nakakamangha yung ganong mga karanasan at pangyayari? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa bagay? That indeed we can rejoice even in suffering. Isa pa po, at mas patotoo. Isang pagkakataon, si Pedro at si Juan ay nagpagaling ng lumpo. Di ba? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang maganda sa kanila. Hindi ko na po nakakon dito, pero the Lord reminds me of that. Di ba?
Anong ginawa kay Pedro at kay Juan? Ikinulong po sila eh. Binugbog sila. Pero tingnan niyo po pagbalik po nila sa mga kapatiran, nagsaya sila. Why? We rejoice because we are worthy of this suffering. Grabe, di ba? Sa halip na magreklamo sila, mga kapatid, na ang tanging ginawa nila ay ipangaral ang mabuting balita, isulong ang kaharian ng Diyos, kinulong sila at binugbog sila, pero ang tugon nila, we are worthy of this suffering. Sana po IRM Ministries F1, umangat tayo sa ganong level. Na hindi po tayo inilalayo ng Diyos. Hindi tayo lumalayo sa Diyos kapag ka po may mga pangit at di tayo magagandang karanasan. Sa halip, yung mga pangit at di magagandang karanasan natin, itatanghal pa rin natin ang pangalan ng Panginoon at sasabihin natin, we are worthy of this suffering. Pangatlo po na dahilan kung bakit we can rejoice, tingnan nyo po in suffering is, we are blessed if we suffer for Christ. Sa verse 14, sige nga anak, pakibasa mo nga yung verse 14. Ayan, pakibasa nyo po, ready, go. Ayan, tignan nyo po sabi po, if you are insulted because of the name of Christ, what? You are blessed. Why? Kasi nga po, ang isa sa suffering na dinaranas, ulitin natin balikan natin yung context. Ang context nga po nito ay yung mga mananampalataya na nagsasuffer ng persecutions. And Peter assures them, encouraged them, that if you suffer for the sake of the name of Christ, you are blessed. Therefore, you can rejoice even in suffering. Tingnan niyo po yung chapter 3 verse 14. Same book, 1 Peter chapter 3 verse 14. Sige anak, please. Wala, hindi nabasa yung, babasahin ko po sa inyo, chapter 3, verse 14. Yun pa rin, 1 Peter po. If you have your Bible, please. Chapter 3 po, verse 14. Tingnan nyo po, sabi po dito, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Grabe, di ba? Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Ulitin ko lamang po, napakaganda pong katiyakan nito. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. That's why we can rejoice even in suffering. Why? Because we are blessed if we suffer for the name of Christ. Ang babala lang po, ito po sa verse 15, di ba? Balik po tayo. Chapter 4, verse 15. Ito lang po ang babala. Ito po sabi po ni Pedro, ito po ang nakakatakot. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Huwag na kayong titingin sa katabi nyo. Di ba? Pero sabi niya, kung ang pagdurusa at paghihirap ninyo ay alang-alang kay Kristo, pinagpala kayo. Therefore, we can rejoice even in suffering. Ito po yung sabi ni James. In James chapter 1, verses 2 and 3. Tingnan nyo na, ang tawag po dyan, nagko-corroborate, di ba? Ibig sabihin, umaayon at nagkakaayon-ayon
at nagkakasundo ang banal na kasulatan sa pagharap sa mga kahirapan at pagsubok. Pakibasa niyo po. Ready, go. Di ba? Consider it what daw? Pure joy. Alin? When you face trials of many kinds. Kasama po yan yung mga sufferings. Sa huli po, ito pa, we should view suffering as an opportunity to share Christ's experience. Thus, prove our genuine faith. Ulitin ko po, dapat daw po tingnan natin ang mga paghihirap na isang pagkakataon para makabahagi sa paghihirap ng ating Panginoon na magpapatunay ng ating totoong pananampalataya. So, uulitin natin yung tanong. Sa pagharap natin sa mga pagsubok at kahirapan, papaano natin to hinaharap? Inilalapit po ba tayo nito sa Diyos o mas lalo tayong inilalayo? Ang sabi po ni Pedro sa kanyang mga sinulatan sa mga mananampalataya na nakakaranas ng iba't ibang paghihirap, kung papaano haharapin. Una, sabi po niya, huwag na kayong magtaka. Pangalawa, ikagalak ninyo ang inyong mga pagdurusa. Gusto ko po kayong tanungin, IRM Ministries Area F1, how do you face suffering? Ang hamon po sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Hanggang saan tayo tatagal? Hanggang saan tayo aabot? Naglilingkod lang po ba tayo dahil sa mga biyaya at pagpapala na nai-enjoy natin? Katulad po ni Job, nung kanyang sagutin ang kanyang asawa, pawang mabubuting bagay lamang ba ang ating tatanggapin sa Diyos? Lalo na kayo mga kabataan, kapag hindi na naibibigay ang inyong mga gusto. Pag hindi nyo na-feel ang mga ipinapagawa sa inyo, naglaan pa rin ba tayo na magpatuloy sa paglilingkod? Pakasakali lang, meron po naririto ngayon na dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok at kahirapan. Kapatid, hindi mo yan kayang harapin sa sarili mo. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo. At kung si Kristo ang totoong naghahari naman sa buhay natin, mga kapatid, haharap tayo sa pagsubok nang hindi po tayo nasusurpresa o nagtataka. Haharap po tayo sa mga pagsubok na mayroong kasiyahan sa biyaya ng Diyos. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.
Umagang ito, maraming salamat po sa mga salita mong amin narinig. Muli, Panginoon, ay kami po ay magkakalabigan mo kami ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng bagay na pinagkakalo mo sa bawat sa amin. Yan, dalangin ko po sa umagang ito ay patuloy mong pagpalain ang aming mga handog, ang aming mga ikapo, upang, Panginoon, magamit namin sa kaluwalhatian mo. Hayaan mong patuloy ng pag-iingat mo, maranasan namin, patuloy na maranasan namin, Panginoon, na ang kagalakan ng pagbibigay, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na hindi po namin maging kalugian, kundi bagkos, Panginoon. Ito yung inaatas mo sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa sa amin. Hayaan mong purihin ka namin. Hayaan mong luwalhatiin ka namin sa pagbibigyan po ng aming pagkakaloob sa umagang ito. Purihin ka, ito po ang samot dalangin, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. We serve a holy, faithful God. How do you believe that tonight? Come on. Ooh, yeah. You are holy, holy, holy. Father,
Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Tayo po ay patuloy na sumamba at magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Nasa panahon po tayo ngayon ng ating pong pastoral prayer. So, inaanyahan po ang lahat na yumuko. Ipikit po natin ang ating pong mga mata at sabay-sabay po tayong dumulog sa ating Diyos. Hallelujah. We bless you, Father God. We worship your holy name. Salamat po sa iyo, Panginoon. We thank you for all the blessings, Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you for your kindness, Panginoon. Sa lahat po aming Diyos na mga mabubuting bagay, mga biyaya at pagpapala na iyo pong ipinagkaloob sa amin ng mga nakaraang linggo, sa mga di mabilang, Panginoon, na mga dakilang bagay, mga pagpapagaling sa karamdaman, mga pagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, mga pag-iingat sa bawat paglalakbay, sa iba't ibang mga pabor, biyaya at habag na amin pong naranasan na nagmumula po sa iyo. Amin po itong sama-samang ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Truly, you are a good, good Father to us, Panginoon. Hindi ka po nagwi-withhold ng mga mabubuting bagay sa bawat isa sa amin, kundi ang sabi mo sa iyong mga salita, pinupuno mo po ng mabubuting bagay ang aming mga buhay. Ikaw po ang giver ng good gifts, Lord God. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami sapagkat nai-enjoy po namin ng lahat ng iyon, sapagkat ikaw po ang aming Diyos na sobra-sobra po talaga ang pagmamahal sa bawat isa. Hindi po namin deserve, Panginoon, ang lahat ng ito, subalit dahilan po sa iyong habag at biyaya, dahilan po sa iyong pagmamahal. Patuloy mo pong ipinaparanas sa amin, beyond pa po sa kaya po naming isipin, beyond pa po, Panginoon, sa in-expect namin ang iyo pong patuloy na ipinagkakaloob at ipinaparanas sa bawat isa po sa amin. We thank you, Lord. We bless you. Sa umaga din pong ito, patuloy kaming ipinagpapasalamat ang aming pong mga kapatid na sumapit din po sa kaarawan ng kanilang mga buhay. At patuloy din naming ipinagpapasalamat, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumapit din po sa anibersaryo ng kanilang mga kasal. Panginoon, dalangin po namin ang lubusan mo pong paghahari sa kanilang mga buhay. Samahan at gabayan mo po sila sa panibagong taon ng kanilang buhay, sa panibagong taon ng kanilang pagsasama. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka nilang itanghal sa kanilang buhay. Pagtiwalaan ka nila, sundin ka nila, mahalin ka po nila sapagkat ang satisfaction po talaga ng buhay ay kung kami po ay susunod, Panginoon, sa iyo, kung kami po, Panginoon, ay magtitiwala sa iyo, kung patuloy ka po naming paglilingkuran sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat. Sa oras din po na to, kami po ay nagsasama-sama sa pakikiusap at panalangin para po sa mga iba't ibang kahilingan, daing, pasanin ng ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat alam mo po ang aming mga pinagdaraanan. Salamat po kung alam mo po na meron po kami mga karamdaman na nararanasan. Salamat po kung alam mo po na meron po kami mga pagsubok, Panginoon. Meron po kami mga kakulangang pinansyal at iba't iba pa po, Panginoong suliranin na amin pong kinakaharap sa aming mga buhay. Pero salamat, Lord, kasi ang katotohanan ng mga nagsalita, nagsasabi, our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. You are a shield, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang strong tower na pwede po naming lapitan sa panahon na kami po ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin sa buhay. At katulad naman po ng aral na amin pong napakinggan, tulungan mo po kami na wag lamang po naming makita yon parang pahirap, kundi i-treasure din namin ito sapagkat ang mga salita mo po nagsasabi kami po ay mapalad kung kami po ay nakakaranas ng pagsubok. Nakikihati po kami sa hirap na dinanas ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, tulungan mo po na magkaroon kami ng ibang pananaw kung kami po ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Pero salamat po kasi sa panahon po ng sufferings namin, nandyan ka, Panginoon, na inaaliw mo po kami, pinapatatag mo po kami, pinapalakas mo ang aming loob, binibigyan mo po kami ng pag-asa kasi alam namin after po ng mga sufferings, meron pong mabuting plano ka po, Panginoon, sa amin. At yun po yung patuloy na pag-asa namin, Lord God, after po ng sufferings. Lord, dalangin po namin na sa pagkakataon pong ito, kung meron po mga daing at panalangin, mga prayer request po ang bawat isa po sa amin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy po namin itong inilalagak sa iyong makapangyarihang kamay at amin pong inaasahan kung papaano na hindi mo ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak
gaano pa kaya ang aming mga pangangailangan. Kaya po sa lahat ng ito, patuloy po namin ipinagpapasalamat at umaasa po kami na patuloy mo kaming gagabayan at sasamahan sa panibagong linggo na iyo pong ipagkakaloob po sa amin. Patuloy mo kaming patatatagin, Panginoon. Patuloy mo pong paghaharian ang aming mga buhay at patuloy po sa ilalim ng biyaya at habag, itatanghal namin ang aming Panginoong Hesus sa bawat araw ng buhay na iyong ipagkakaloob sa amin. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Opo, Ama, yun ang patuloy naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawang sabihin. At yun naman po talaga ang dapat, na tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri at pagsamba. Ipinagpapasalamat po namin ang sandaling ito na kami po ay nagsama-samang sumamba sa iyo. Kami na naririto sa Bulwagan, sila nakaisa po namin online. Nakikiusap naman po kami na samantalang kami po ay pansamantalang mag-iwahiwalay, pwede po bang i-dismiss mo kami ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak? Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sarapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po. Pwede po kaupo lang kayo saglit. Ilang mga paalala lamang po at pahayag, pagbati. Mga kapatid, makikiusap po ako ha. Pamulit-muli. Okay lang po na magka-doble-doble, magkapatong-patong ang announcement. At pagpapaalala po sa ibang kapatid natin na wala rito ngayon, na mula po sa linggo, hanggang sa katapusan ng Oktubre. Ayan. Katapusan ng Oktubre. Bawat linggo po sa buong buwan ng Oktubre, isang pananambahan lang po tayo. Okay? Malinaw po ba yon? So may iba't ibang pagdiriwang po kasi nagagawin sa bawat linggo. Lahat po yon full pack yung ating schedule for the whole of October, which is ginagawa naman po natin talaga yon annually because we considered October not only yung ating anniversary week, kundi yung anniversary month. Doon na po natin pinagsasama-sama lahat ng celebrations. Yung mga, first Sunday po will be the Teacher's Day, and then the next Sunday will be the Workers' Appreciation, and then the next will be the 50th. Excited na po ba kayo, mga kapatid? Yeah. So, 50th, pakisama nyo po sa prayer yon ha. At mamaya naman po, i-announce yun. Di na po ako ang mag-a-announce. Okay, panghuli po will be the election ng ating mga officers ng kapisanan. Pero bago po mag-elect ng officers ng kapisanan, magkakaroon din po tayo ng election ng nominating committee. So, sa last Sunday na po yon. Kaya po,
tigitigisang kwan lang po talaga tayo the whole month of October. Makikiusap uli ako. Okay lang po na madoble ang mga pagbabalita po. Ang malungkot po kasi baka pagdating ng mga alas 10:30 ng tanghali, may mga nakapila po dyan sa pintuan. Hindi naman po iisa, dadalawa, tatlong karanasan po yun o pangyayari. So sikapin po natin na magawa po nating i-disseminate yung information. At kung kayo naman po sakali, basa-basa din po ng ating FB page para po naka-announce naman po kasi din sa FB page. So may mga pahayag pa po at Yan, in relation po sa ating 50th anniversary celebration, bagamat ito po ay lagi po nating napapanood, pero i-watch po natin saglit at ang atin pong promotion para po sa ating 50th anniversary. Yan. Okay. Ayan na. Oh, yes. Yung pumunta ko na yan. Sa ulo ko na po yan eh. Ayan. Oh. Are you ready? IRM Ministries Area F1 is going 50th. On October 19, 2025 at 9 a.m., we will be celebrating God's faithfulness for 50 years and beyond. See you there! Oh yes! Oh yes, sabi ko na sa inyo. Palakpakan po natin ng Panginoon at nasa 50th na po ang iglesia po ng IRMF1 at yan po ay gaganapin sa Convention Center po, dyan po sa may motor pool. Ayan, so dyan po tayo. So sa lahat po ng mga encourage po natin ng bawat isa, wear something, any shade po ng gold. Wag yung gold teeth, Joke lang po yun. So sige po, wear anything na may shade po ng gold kasi 50th po tayo. In relation po sa ating 50th anniversary celebration, dahilan nga po sa medyo pricey or medyo mataas po yung atin pong magiging expenses, no? Sa place pa lang napakalaki na po ng atin pong gugugulin. At syempre po, hindi naman po tayo papayag na aalis po tayo sa venue na hindi po tayo kakain, na tayo po'y gutom. Sino po ang gusto dito na pagka busog? Tas nga po ang kamay. Mukhang ayaw niya. Okay po? So, syempre magpiprepare po tayo ng food. And sa biyaya ng Lord, naka-catering po tayo, mga kapatid, kasi nga po 50th. Kaya lang po, dahilan nga po sa medyo mataas ang atin po magiging expenses, no? At pag inubos po natin ang laman ng ating baka mahirapan po tayo. Kaya kami po, mula po sa inyong mga manggagawa, kasama po ang bumubuo ng Local Church Council. Actually, sila na po ang nag-umpisa. Meron na po silang mga pledges, no, para sa ating pong darating po na church anniversary. So kami din po ay nakikiusap na sa inyo pong lahat, mga kapatid, na nawa po ay makibahagi po tayo, tumuwang po tayo para sa magiging gastusin po natin sa ating pong 50th anniversary. So nawa po ang patuloy po tayong i-convict po ng Panginoon. Ngayon ganito po ang ating gagawin. Makipag-coordinate na lang po kayo sa inyo pong mga life group members na po. At sa kanila po kayo magsabi kung how much po yung nais po ninyong maging pledge, kung magkano po yung nais po ninyong itulong, para po sa atin pong anniversary. Siguro maglalagay po tayo ng deadline sa second Sunday po siguro, 9, no? Kasi po third Sunday po ang ating anniversary. So sa second Sunday po ng October, which is October 12, October 12, sana po ay maipagkaloob na po natin. At kung hindi pa po, bibigyan po namin kayo ng extension bago dumating si Lord. Ay, joke lang po. So hanggang October 12 po, makikiusap po kami sa iyo. Any amount po, pag pinagsama-sama po natin yung mga
o kukonting tulong po natin, pag pinagsama-sama po natin yan, malaki po ang maitutulong po niyan sa atin pong iglesia. Ano po? Amen po ba doon, mga kapatid? Amen po ba? Ayan, so inaasahan na po, no, makipag-ugnay po kayo sa inyong pong mga life group leader at sa kanila po kayo magsabi ng inyong pong mga pledges. Pangalawa po, nais po nating i-recognize sa umaga pong ito, bagamat kanina po ay nakita po natin ang mga bata natin, no, mula po sa Concordia Mission po natin, palakpakan po natin ang Lord. At sinisika po natin na talagang sila po ay dalhin dito sa church. Pero isa po sa regular po na dumadalo po tuwing Sabado po doon ay yung lola po nung sumayaw na isang bata. Ayan. Wala pong iba kundi si Ate Tessie. Ate Tessie, pwede po bang tumayo po kayo? Ayan, siya po isa po sa regular po na dumadalo po doon sa atin pong Concordia Mission. We are hoping po na makasama po namin kayo every Sunday. Wala na po bang pahayag? Wala na. So, yun lamang po mga kapatid. At katulad po ng sabi ni Pastor, isang pananambahan lamang po tayo sa susunod na linggo, alas 8 po ng umaga. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.